8 tao, kabilang ang 5 bata, ang biniyag o hinostage ng kanilang kapitbahay sa lungsod ng Pasay kaninang umaga. Sugatan ang suspect matapos siyang makipagbarilan sa mga pulis. Nakatutok si Jong Consulta. Nabalot ng tensyon ang barangay 132 Pasay City nang mag-amok at mang-hostage ng kanyang mga kapitbahay ang 56 na taong gulang na si Christopher Magsusay. Pasado alas 5 kaninang umaga, 8 ang kanyang hinostage kabilang ang 5 bata. So umpisa pa lang, nakipagbarilan na si Magsusay sa mga responding pulis Pasay. Natamaan daw ng ilaw, ng emergency light ng kapatid ni Junel. Siya. Okay, siguro nagalit. Alam niyo po ba na may baril po siya talaga? Hindi ko rin alam, pero lagi siya may bag na dala. Hindi niyo po alam na may baril siya? Opo. Kanya-kanya ng pwesto ang Pasay SWAT at polis. Rumesponde rin ang Makati Police. Pero pahirapan ang pagdiskarte dahil bukod sa masikip ang lugar, wala ring bintana para maasinta ang hostage taker. Kuya Bong, wala, hindi ka mapapahamak. Lumabas ka lang na walang armas, nakataas ang kamay. Sa kalagitnaan ng negosasyon, sinubukan ng mga otoridad na ipakausap ang asawa at kaibigan ng suspect pero bigo sila. Maya-maya, biglang nagatakbo palabas ng pinto ang mga bata at 2 pang bihag na sinaklulohan ng mga pulis. Ayon sa isa sa mga na-hostage, binuksan ng suspect ang mga LPG sa loob ng bahay bilang pangontra raw sakaling lumusob ang mga assault team. Binuksan na po kasi sa dami-dami na daw po kami mamamatay kapag pinaputokan kami. Ilang saglit lang, lumabas ang suspect habang hawak ang baril sa kanang kamay at saka sumuko sa mga negosyador. Inabot ng 6 na oras ang hostage taking. Agad itinakbo sa ambulansya ang sugatang suspect. Dahil sa tinamong dapli sa ulo, dulot ng pakikipagbarilan sa mga otoridad. Pati yung kalipin partner, hindi alam eh. Basta mainit daw yung ulo. So, malalaman pa natin siguro mamaya. Ayon sa Southern Police District, isa sa ilalim nila sa ballistic examination ang na-recover na armas para matukoy kung nagamit ito sa ibang mga krimen. John Consulta, nakatutok, 24 oras.